Hello guys! Ayan. Would like to share sa inyo na recently nag-host po ako ng isang wedding, no? Isang Christian wedding. Kwento ko lang dito sa Hermosa, Bataan, sa Inang Gadi. Ganda doon sa Inang Gadi. Oo, Inang Gadi talaga. Parang inang kalikasan talaga yung peg mo doon. Kasi talaga ang lalaki ng puno, talaga magubat. Alam mo na nasa labas pa lang ako, sabi ko nga doon sa caretaker yata yun o sa manager na nandun. Sabi ko, alam niyo po, pagpasok ko, parang abandoned house, parang abandoned place, parang haunted place, gano'n yung dating. Kasi nga, luma yung gate, luma yung may mga bahay sa labas, pero pagpasok mo luma everything. Tapos yung daan pa katatapos ng ulan o umuulan yata nun. Kaya expectin mo, maraming dahon sa daan, sa kalsada, sa baba, 'di ba? Tapos medyo maputik-putik, 'di ba? Tapos malayo pa yung mismong venue doon sa pag-entrance mo. Kaya sabi kong ganyan, kakaiba tong place na 'to, Inangga. The first time ko po napunta doon, 'no, dito 'yan sa Hermosa sa Bataan, nag-MC po ako doon. Tapos ayun, dumating ako doon, nakita ko yung mga ikakasal, naka-ready na po sila. Anong tawag nito, yung kinasal kasi na yun, ka-church din namin. Ibang lokal nga lang sila kasi ako lokal ako ng Dinalupihan, Bataan, sila naman lokal ng Mambog, Hermosa, Bataan. Parehas naman Bataan. So ako yung kinuha nila mag-MC kasi nga yung ibang MC ng wedding, 'di ba? Alam niyo naman po, medyo magaspang yung dila, pasmado yung dila. Alam mo medyo bastos at saka well, ganun din nung di pa ako Christian, di pa ako born again Christian, ganun din naman yung bibig ko, di ba? Pero ngayon, tame na po tayo, wala na yan sa ating vocabulary. So kaya siya, gusto niya maging MC ng kasal niya, wholesome. Yung talagang wholesome na godly. At aray, godly. O basta ganon. Tapos nag-start yung wedding, 3 o'clock. Andun na ako ng 2, mga 2:15, nandun na po ako, 2:15, 2:30. Basta maaga po akong dumating sa venue. Tapos nag-courtesy call na ako doon sa coordinator, nag-courtesy call na din ako sa bride, sa groom, na nandito na ako, na ready na ako. Tapos chinek ko lang yung gamit ko, dinala ko lang yung aking clipboard kasi ako yung host. Tapos ano pa ba? Pumunta na kagad ako sa venue, doon sa mismong reception area. Since ito ay Christian wedding, magkasama na yung ceremony at saka yung reception sa isang lugar. So pumunta na ako doon. Tapos pumunta ako sa sounds and lights, doon sa sound tech. Tapos sinound check ko na yung aking microphone. Yun, sound check na ako doon. Sabi ko, "Kuya, babaan mo yung ganito. Taasan mo yung ganito." Basta yung bass, yung treble, mga ganon. Ayoko nang may echo kasi nga may echo na yung lugar. Tapos lagi mo pa echo, puro wang-wang na maririnig doon. Tapos nag-sound check na kaming ganyan. So mga 2:45, gusto ko sana lahat na ng mga guest, bisita, mga participants, pumasok na doon. Ang target ko kasi talaga guys, ako ha, personally, kaya kung kukuhanin niyo akong host na ako mag-isip-isip kayo, joke lang. Gusto ko mag-start on time. No, lahat naman siguro po tayo gusto natin mag-start on time para matapos din tayo on time. Kasi pag late po tayo nag-start, expectin mo na late din tayo matatapos. Isipin po natin, di ba? Na lahat ng mga crew, yung mismong venue, may bayad yun. Pag na-overtime ka, may bayad yung kada oras nun. Pangalawa, yung mga crew, di ba? Hindi naman din natin sila binabayaran per hour, binabayaran natin sila per service. So, syempre, maaga silang dumating doon. Tapos sila pa yung pinaka-late na uuwi, di ba? So, kawawa din naman. Kaya ako, gusto ko po talaga pag mag-host ako ng isang event, gusto ko magsimula on time, no? On time, alam ba, alas tres. Yun, God is faithful naman, mabuti ang Diyos. Kasi nga, nung time na yon, nung araw na yon, on time kami nag-start. Alas 3 in punto. Bakit? 2:45, nandun na ako, 2:50, 2:50, doon mismo, 2:45, nag-soundcheck na ako, 2:50, 2:55, nandun ako, nagtatawag na ako, nag-VO na ako na, "Welcome po sa kasalang ganito ganyan." Inaanyayahan po ang lahat na pumasok, Philippine yan. Inaanyayahan po ang lahat na pumasok na po sa ating venue para tayo makapagsimula na. Ulit-ulit ko sinasabi yon. Natawagan ko ang lahat para magsimula na. Tapos, yun, nakausap ko na rin yung officiating minister, yun, nag-regards na rin ako sa kanya, sa coordinator, sa lahat ng ano. Tinanong ko kagad kung kumpleto na yung mga entourage, yung mga ninong-nina kung kumpleto na silang lahat. Kasi sa ceremony, entrance na kagad yan sila eh. 'Di ba? Hindi mo na kailangan tawagin isa-isahin yung pangalan. Basta dire-diretso na sila yan. Introhan mo lang si, "Ladies and gentlemen, please welcome our officiating minister." Ganito, Reverend Wilfredo Bugayong. O, yan. Pasok na. Tapos the rest, ladies and gentlemen, please welcome our entourage. O, pasok na yung mga entourage. Yung mga Bible bearer, ring bearer, flower girls. Yan. Dire-diretso na po yan. Tapos, ayun nga po, ang wedding ng Christian wedding, mabilis lang po yan eh. Papasok lang, mauunang papasok yung candle. Pero nangyari sa amin, nauna si pastor. No?
Mas dire-diretso na yan, pasok lang ng pasok. Tapos noon, upo na, tapos magsiseremonya na si Father. Na-overlook nga namin na dapat daw pala. First time ko din na sumama sa mga ceremony ng wedding kasi usually talaga sa reception lang ako nandoon. Pero this time, dahil nga council, general treasurer namin yung kumbaga, kataas-taas ang official ng IRM yon. Tapos, anong tawag nito? Kumbaga, church din namin yung, IRM din yung in charge doon. So, inagahan ko. First time ko pong dumalo sa seremonya ng IRM wedding, ng Christian wedding. Kailangan pala, after mag-opening ni Father, ni Pastor, after mag-opening ni Pastor, mag-welcome lang siya, tapos ako na susunod, magbabasa ako ng Bible verse. Ang binasa ko po ng Bible verse ay 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 4, yung tungkol sa pag-ibig. Tapos after nun, pinag-opening prayer na niya ako, agad-agad. As in, wala yun sa script, wala yun sa napag-usapan. Wala rin pre-provide si Kopol na may ganun pala na sa part ng program. So, anong nangyari? Sabi ni Pastor Willie Bugayong, o ikaw na magbasa ng talata, ha? Ikaw na magbasa ng talata. Ang talata, 1 Corinto 13, 1 hanggang 4. O di hanap ka. Wala akong dalang Bible. May Bible ako pero nasa bag, nasa kotse. Di ba, ang dala ko nga lang clipboard at saka cellphone, at saka ballpen. Naiwan ko sa kotse yung aking bayong, no? Ito. Ayan, ito. Ito yung lagi kong dala yan. Ito, lagi ko tong dala tong bayong na to. Yung bayong na yan, nandyan yung wallet ko, clicker ko, pointer ko, Bible ko, notebook, tsaka ballpen. Diyan sa bayong na yan. I really love that bayong. Para siyang Crocs. Alam niyo yung Crocs na chinelas? Ito naman Crocs na bayong. Eva Tote yung tawag dyan. Sa Shopee lang yan. Mura lang yan. Lagay ko yung link dito kung gusto niyo mag-order kasi gamit na gamit ko yan. Grabe, more than magwa 1 year na yan sa akin. Napaka-helpful niyang bag na yan. Waterproof po yan, ha? Order kayo niyan. Malaki yan. Size 36 yata. 36 inches yung lapad niya. Tapos yung luwag niya. Basta kasya yung laptop ko dyan. Okay yan. Ngayon, itong bag ko na to, iniwan ko to sa kotse. So, hindi ko dala yung Bible ko. So, kara-kara, sabi ni Pastor, o ikaw magbasa ng Bible. Di ako kagad kuha akong cellphone na ganyan. Kuha akong cellphone, search ko dun sa cellphone yung 1 Corinto 13, 1 to 4. Ang inaalala ko kasi, ninong din sa kasal na yun, yung aming DSDRC, si Pastor Arnold de la Cruz. Sabi kong ganyan, OMG talaga. Hala, sabi kong ganun. Andito si Pastor Arnold de la Cruz, kabilin-bilinan niya, dapat lagi kaming may dalang Bible. May dala naman akong Bible, kaya lang kasi, si Pastor bigla niya, kasi naman yung Bible ko nasa kotse. Diba? Hindi naman ako Bible reader na araw na yun. Hindi rin ako, kumbaga, MC ako eh. So, buti na lang, naintindihan naman yun ni DSDRC ni Pastor Arnold. Hindi ko na rin na-inopen sa kanya kasi yung bilin niya sa lahat ng mga manggagawa, ng mga pastor, diakonisa, MA. Dapat lagi may dalang Bible. Lalo na kung mag-i-speak, magse-sermon. Yan. Hindi pwedeng iPad lang, tablet lang, cellphone lang, hindi pwede. Nung time na yun, cellphone lang yung meron ako. So, pikit mata. Sinearch ko na doon, 1 Corinto 13 hanggang 1 4. Eto na nga guys, ang sinearch ko na version, MBB tag. Magandang balita, mabuting balita Biblia o magandang balita Biblia Tagalog. Yan yung sinesearch ko. Siya nga pala yung Bible ko nandyan. Ito, ilalagay ko yung link dito kasi maganda yung Bible ko na to. Ito yung Bible na bilin ni Pastor Fem sa akin, yung ninong namin sa kasal. Yung nagkasal sa akin. Na kung bibili kayo ng Bible, ang pinakamagandang Bible na bilhin niyo ay ito, yung Poimen. Yan. Maganda yan. As in, okay na okay siya. Tapos, nagbasa na ako, tapos diretso na ako opening prayer. Alam nyo ba guys, grabe yung opening prayer ko. Iba kasi yung opening prayer sa casual. Yung opening prayer sa event, opening prayer sa church, sa birthday. Kumbaga sa meeting. Iba. Dito kasal. So first time ko rin mag-opening prayer sa kasal. No? Kaya yon, amazing lang. Kasi ang maganda po doon mga kaibigan, tayo po bilang lingkod ng Panginoon, bilang MC na din at the same time, always ready tayo. Diba? Pag walang magpe-pray, tayo na yung mag-pray. Pag walang magba-Bible reader, tayo na rin mag-Bible reader. Diba? Yun po yung maganda doon. Tapos, tsaka wholesome po tayo. After po nun, sumunod na event doon, sumunod na pangyayari doon na umentra ako, sumalang ako doon na sa photo op. Yan, sa photo op. Grabe, ang dami palang, tumatagal yun eh. Yun yung isa sa mga nagpapatagal, yung photo op. Kasi yung couple, kasama si pastor, yung couple, yung family ng guy, family ng boy, family ng groom, family ng bride. Yon. Kung nga pala, kung gusto niyo magpa-consult sa akin tungkol sa program flow ng isang wedding, gagawa ko ng separate video para sa wedding program flow. Yan, ilalagay ko na rin yung program flow doon sa ibang video, no? O kaya mag-comment kayo diyan kung gusto niyo humingi ng kopya ng program flow ng wedding, isi-send ko po sa inyo. Okay? Para may guide lang kayo. At kung gusto niyo akong kuhanin na MC, pwede rin naman kung naghahanap kayo ng host sa inyong event, no, sa wedding, yan. Murang-mura lang po tayo mga kaibigan. So yun na nga, nag-start kami ng 3:00, natapos kami ng 7:30, 7:33.
4, 5, 6, 7, 30. 4 hours. Tama ba? Tama, 4 hours po kaming nagseremonya. Actually, sa 4 hours na to mga kaibigan, kasama na yung kain. Alam niyo naman ang kain, 40 minutes yan. Kasama na yung photo op, yung mga picture-picture, kasama na lahat dyan. So, alas 3 nagsimula, tapos pirmahan ng kontrata, tapos yung makeup pa ng babae, di ba, nag-retouch, nagpalit ng damit, kumain, pictorial, kasama na lahat doon, nasa 4 hours lang po yung ating event, di ba? Ito nga pala, ma-share ko po sa inyo mga kaibigan. Alam niyo ba, ako bilang part na ako ng team ng participants, ng team mismo ng mga kasal. Alam niyo, napansin ko na malaking tulong pala talaga na meron kang MC. Yung MC mo na kayang dalin yung event, kaya niyang dalin yung crowd, kaya niyang dalin yung mga tao, kaya niyang makipagsabayan, no? Ready na kahit anong mangyari, alam mo yon, ready siya na gumanap bilang opening prayer. Napakalaking tulong po ng MC. Nung kinasal po kasi ako noon, first time ko lang naman ikasal noon, di ba? At saka DJ na kasi ako sa barangay LS. So sabi ko ganyan, caring-carry ko na to. Ang host ko noon si Inday at saka si Joel Garcia, no? So, okay naman sila mag-host. Kaya lang kasi alam mo, hindi rin nila gamay yung pag-host ng isang wedding. So, parang nangangapa din sila somehow. At saka yung host kong dalawa na yun, hindi naman sila magkakilala. So, wala rin silang chemistry. Malaking bagay po iyon, no? Na kung kukuha ka ng dalawang host, may chemistry dapat sila. Pangalawa, kung kukuha ka rin ng host, mabuti pang isa lang yung host na kuhanin mo, tapos gamay na gamay niya yung event. Alam niyo ba, muntik na akong umatras dito sa parang ilang days before the wedding, parang gusto kong mag-back out. Hindi ako magba-back out dahil ayoko. Hindi ako magba-back out dahil may gagawin ako, may commitment akong iba. Kundi nakaramdam ako na parang, kaya gusto ko na mag-back out kasi, alam mo, pasay ka na. Pasay. Obsolete, ganon. Parang matanda na ako para mag-host. Parang, alam mo, dumarating sa isip mo na parang may mas magaling na kaysa sa'yo, o may mas magaling kaysa sa'yo, mas may mahusay mag-host kaysa sa'yo. Kaya nung time na yun, parang naisip ko mag-back out na lang. Pero hindi. Sabi ko, kasi professionalism. Diba? Hindi ko gagawin yun. Unang-una, kasi never ko naman din pong ginawa nag-back out. May nangyari na late ako, pero hindi nag-back out. Na-late ako kasi sobrang tindi ng traffic, naligaw ako sa Waze. Sa Manila po yun. Once lang yun nangyari, buhay pa si Ate Darlene noon. Yun. Pero never kong ginawa yung mag-back out. Pero ito, tuwing mag-host ako, tuwing mag-event ako, nakakaramdam ako ng ganun, guys. Yung parang hindi ako enough, hindi ako magaling, laos na ako. Alam mo, may ganun akong nararamdaman palagi. Tuwing mag-host ako na baka ma-fail ko yung mga tao. Baka hindi na ako nakakatawa, lalo na po nung naging born again Christian na ako. Na parang, hindi ko na kasi kayang magbitaw ng mga jokes na, dati, alam mo na, di ba, yung secular na jokes na medyo green jokes, tapos medyo balahura, alam mo yon, yung nasa radyo kasi ako nun, ganun eh. Yung medyo out of this world, ambush comedy, yung para magpatawa ka, para mapatawa mo ibang tao, kailangan medyo nanlalait ka. Parang ngayon kasi po na born again Christian na po ako, hindi ko na talaga ma-atim, hindi ko na lalo na kung hindi ko na makakilala yung mga ino-okray ko, di ba? Yung mga crowd, di ko naman sila kilala para okrayin. Kung kakilala ko man na, kasi kaibigan mo, di ba? Pero ito, dati kasi ganun ako eh. Kaya di ko kakilala, talagang o-okrayin ko noon. Pero ngayon, parang di ko na kaya. Yun, kaya buti na lang po mga kaibigan, yung identity natin, yung security natin, yung significance natin, wala na po sa ginagawa natin. Wala na po sa trabaho ko bilang host, wala na po sa popularity ko, wala na po sa galing ko, wala na po sa pagpapatawa, kundi yung ginagawa ko ito para sa Diyos na palagi. No? Ginagawa ko po ito para kay Lord, 'di ba? Para ma-please siya, and at the same time para sa kapwa din, do sa host, kasi ano bang gusto ng host? Ano bang gusto ng host? Ano bang gusto ng client? Ano bang gusto ng couple? Ang gusto lang naman nila maging maayos yung kanilang wedding. Maging smooth yung kanilang wedding, walang aberya, and at the same time madala yung crowd, yung event ng maayos. 'Di ba? Kasi kung gusto naman nila talaga ng celebrity, edi nag-hire na lang sila ng host na celebrity, 'di ba? Pero kasi gusto lang naman nila maging maayos yung flow ng event. So yun lang, congratulations kay Gian at saka kay Michelle. At maraming salamat din kay